At sumagot na po, sumagot na po ang iyaking Christian Isguera. Eto po mga kababayan. Eto po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan solo vlog niya. Kita nyo kung gaano kaantok to. At nalagasan na siya ng 10,000 subscriber. Lagas na eh. Nalagasan na. At diretso pa yung bababa. Aray ko. Pakinggan natin. Nakaka-insulto, binanggit ko na po sa inyo, no? Sabihin na naman nila mayabang, no? Pero pag ikaw kasi journalist ka na, bumuo ka naman siguro ng body of work for more than 2 decades, ang hirap naman pag dinismiss ka na lang kasi Ay, yabang mo naman. Lagi mong inaano yung journalist. Ganyan ba ugali ni Jessica Soho? Kupal ka? Ganyan ba ugali ni Cara David? Kupal ka? Aray ko. Ganyan ba ugali ni Carmina, yung idol ko? Ikaw lang ang mayabang. Lagi mong binabanggit yan, journalist. Walang journalist. Pag nagbablog ka, vlogging to, tanga. Aray ko. Ayan na naman pusang inan to. Babanggitin niya naman journalist. Di ba? Actually, nakaka-insulto, binanggit ko na po sa inyo, no? Sabihin na naman nila mayabang, no? Pero pag ikaw kasi journalist ka na, bumuo ka naman siguro ng body of work for more than 2 decades, ang hirap naman pag dinismiss ka na lang kasi simple vlogger, di ba? Yung tipong, porque meron ka internet connection, siguro, meron ka magandang studio, tapos meron ka magandang lighting, tapos opinionated ka, nagsalita ka, kumuda ka, vlogger ka na. At most Putik talaga, ayaw niya maging tawaging vlogger. Gusto niya journalist. Aray ko. Tindi, men. Ang tindi mo, men. Ayaw tawaging vlogger. Aray ko. Yabang, no? Mary Jane de Vera, Salpanelo filter. Yabang, men. Pagdating dito, Christian, vlogger ka, YouTube vlogger. Kung gusto mo mag-YouTube journalist, humanap ka ng pwesto mo. Aray ko. Putik talagang pinagdidiinan niya yung journalist. Aray ko. content creator po yun. Pero hindi talaga lahat pwede maging journalist, no? So, tulad ng binabanggit ko before, sa mga Ikaw na nga journalist, kami na nga vlogger. Ikaw na. Kami na vlogger. Pusang ina ka. Aray ko. Diba, dito sa ating walang kakwenta-kwentang podcast. Wala naman talaga kwenta. Tignan mo, solo siya dito, kaantok. Journalists, if they go to social media, they can be content creators, but not all content creators can be journalists. Ayun. Nagpapaliwanag lang po ako, no? Hindi naman po ako Alam mo, Christian, huwag ka kasing bobo. Reaction video to. Hindi naman reaction journalist. Aray ko. Bobo ka rin eh. Ang vlogger, in general, vlogger, content creation, nagbablog sila kong TV. Sa mga nagluluto, content creator, kami, reaction video. Vlogger din kami, pero sa reaction video. Huwag kang bobo! Aray ko. So sila kong TV, hindi sila dapat maging vlogger. Aray ko. Gamit-gamit ng utak. Vlogger din sila kong TV. Vlogger din ang iba't ibang nasa Makagago, vlogger yan. Lahat dito, vlogger. Pero in different level. Merong level ng sila kong TV, comedy. May pagluluto. May teaching lesson. Kami reaction video, tayo, tanga. Aray ko. Bobo ka eh. Sasabihin mo, hindi naman porke vlogger na.
Iba-iba ang vlogger. Eh di minamaliit mo rin sila Klong TV. Ikaw rin magaling kaysa sa kanila. Ayan po, bobo eh oh. So, hindi talaga lahat pwede maging journalist, no? So, tulad ng binabanggit ko before, sa mga sumusubaybay dito sa ating walang kakwenta-kwentang podcast, all journalists, if they go to social media, they can be content creators, but not all content creators can be journalists. Ayun. Nagpapaliwanag lang po ako, no? Hindi naman po ako nag-offend kasi masyado po maraming nasasaktan ngayon, eh, no? Aware naman po ako na ulam tayo nitong mga pro-Marcos vloggers, content creators, and loyalists. Dahil po rin sa supposedly, Reactors, tanga! Bobo. komentaryo natin last week dito kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tama, Mama Labs, political reactors, vloggers. Bobo eh, no? Content creators in general yan eh. Vloggers in general yan. Ang tawag sa atin, reaction political reactors. Papasok mo na naman yung journalist. O doon ka journalist kay Kong TV, ewan ko kung pansinin ka sa mga comedy. Aray ko. po, no? Kasi dati marami nang offend eh. Actually, pareho sila mag-isip ng mga DDS eh. Naalala nyo dati, no? Nasa ANC pa ako, paliwanag na ako ng paliwanag eh. Bakit ang tawag lang kay then President Rodrigo Duterte? Duterte. Bakit ang tawag lang kay Gloria Arroyo? Arroyo. Bakit ang tawag lang kay Noynoy Aquino? Aquino. O kaya Pinoy. O kaya Noynoy. Kay Duterte Digong. Diba kay mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang tawag din sa kanya, Marcos Jr. Oh, kita mo? Gumaganong ka pa, nilalagyan po mahal ng Pangulo. Nanggagago ka eh. Nanggagago ka, Christian. Huwag kami gagaguhin mo, ha? Nanggagago ka, mahal na Pangulo. Ginagano mo, ine-exaggerated mo eh. Pero deep inside, natatawa-tawa kang kupal ka eh. Oh, diba? BBM. For the end time, ipapaliwanag ko lang po doon sa mga naguguluhan, style book po yun sa journalism. First mention, unang-unang pagkakataon na babanggitin mo yung pangalan ng leader ng bansa, pwedeng President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o pwedeng President Marcos Jr. Pero subsequent mention, pwede pong Marcos na. Hindi po kabastusan yun. Parang si Obama. Wala kaming pakialam sa journalism mo! Ha? Tinuturuan ba tayo? Parang style po yan. Wala kaming pakialam. Aray ko. Bobo! Si Trump. So binabastos ko ba si Trump o si Obama? Si Netanyahu? Si Xi Jinping? Pag binabanggit natin yung mga ganung pangalan, hindi yung kumpletong title. Diba? Yung Santo Papa nga eh. Diba? Noong panahon ni Pope Francis, ang tawag lang sa kanya Francis or the Pontiff. Ngayon, pinagtsatsagaan ko po ipaliwanag ito dahil nga marami po naguguluhan. Ang tingin nila kabastusan yon. And of course, speaking of kabastusan, ang tingin nila kabastusan daw yung ginawa ko rito kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dahil sinabi ko raw na tanga siya. Pero kung babalikan nyo, no, ang sabi ko, it's either, baka ma-offend na naman kayo, no? Conditional yung sinasabi ko dahil, Ano? self-explanatory actually yung sinabi ko, no? Pero, pinaliwanag ko na ito kagabi, no? Pag ikaw yung presidente ng isang bansa, napakalakas po ng kapangyarihan ng isang presidente ng kahit sinong presidente na kaupo sa Pilipinas. Dahil nandun yung control niya sa budget, kahit na, technically, based on our constitution, the power of the purse is with Congress. Two houses. Okay? Ngayon, kung mapalusutan po yung nakaupong presidente ng isang katutak na maanumalyang insertions. Diba? Let's say yung budget, yung counterpart budget para dun sa mga foreign assisted projects ng Pangulo. Sara Maldita, thank you ah. Lilipat pala ng kanyang mga kaalyado dun sa mga unprogrammed funds o dinadala dun sa kanilang flood control projects na very, very questionable. Ano pong reflection nun dun sa mahal na Pangulo? Hindi ba napapaikot siya? Sasabihin. Naku, papaliwanag ka na ngayon. Nasasaktan na yan. Papaliwanag na si Kupal Christian ah. Sasaktan ka na ba? Diba? Ang sinabi mo, either tanga o kasabwat, huwag kang lumayo. Huwag mo nang elaborate. Ayun, doon mo itutok. Either tanga o kasabwat. Saan pipili doon? Saan pipili doon? Ha? Saan pipili? Either tanga o kasabwat. Saan pipili? Aray ko. So, sa 4 na taon ni BBM, tanga-tanga siya? Ha? Tanga-tanga siya na dinala niya si Digong sa dahig sa ICC. Tanga-tanga siya dahil inalis niya yung Pogo. Tanga-tanga siya dahil tumayo tayo laban sa China. Tanga-tanga siya dahil inexpose niya yung flood control. O ikaw ang tanga.
Aray ko. Ha? Nagulat ka kasi abuso ka ng kupal ka eh. Minsan okay lang eh, paisa-isa. Pero pag palagian ka na, abuso ka ng kupal. Ngayon huwag kang iiyak. Ha? Huwag kang iiyak kasi ang mga nagre-react sa'yo, mga nagmamahal sa Pangulo to. Mga nakikita yung achievements ng Pangulo. Tas sasabihan mo, tanga ka sa buwat. Ikaw papiliin kita. Ganito lang yan, Christian eh. Ikaw naman po ay piliin namin. Si Christian Esguerra, either tanga o bobong journalist. Aray ko. Sige nga, ano mararamdaman mo? Si Christian Esguerra, either tanga o bobong journalist. O, saan ka ngayon? Aray ko. O, di ba? Kulong ka. Kasi wala kang pagpipilian eh. Either tanga o bobong journalist ka eh. Aray ko. Oh, yung mga loyalista ba? Yung mga sumusuporta sa Pangulo, papayag ba yan tanga si BBM? Papayag ba yan kasabwat si BBM? Di ba? Nagbigay ka ng kondisyon, nakatarantaduan. Aray ko. Oh, Di ba pinahinto nga niya? Opo, i-credit the president for that, no? Walang ibang presidenteng gumawa nun. Took the bull by the horns. Pero bawal po ba magtanong dun sa pagkakataon na tila napalusutan siya? anong tinanong mo, either tanga o kasabwat? Anak ng weteng, oh. Kapag may paninindigan ka, huwag kang lalambot, lumalambot ka na, bata. Lumalambot ka eh. Ngayon, pinadaan mo na sa tanong. Akala ko ba sinabi mo yun? Panindigan mo na sinabi mo yun. Ngayon, tinanong mo lang pala. Lumalambot ka, bata. Ganyan ang hindi gagawin ng Bengador. Ganyan ang hindi gagawin ng grupo namin. Lumalambot. Lumalambot ka, bata. Papalusot, Opelia. Oo. Ngayon, lumalambot ka. Nagtanong ka lang pala. Aray ko. Hindi ko na itatanong kasi marami na open, no? Babawin ko na lang po, no? Pakibawi na lang po yung mga tinanong ko. Ganun na lang po. Kasi ang dami na Tignan mo, ang bobong journalist nito. Mga babayan, journalist. Pwede po ba sa journalist kapag na-broadcast mo na, babawiin mo? Sabi ko sa'yo, Christian, iba yung simpleng snatcher na vlogger ng Quiapo. Aray ko. Kapag journalist, sinabi mo na, mababawi mo pa ba? Aray ko. Di ba? Kapag journalist, anong sasabihin? Na-broadcast na yon, tarantanga. Ba't babawiin mo? Di ba ayon sa journalism, na-broadcast mo na yun eh. Nabigay mo na yung topic. Na-i-report mo na. Yan ang mga words of journalist na katulad mong tanga. Oh. Babawiin? Pwede ba yun sa journalism? Babawiin mo? Nag-broadcast ka? Ano kasi Gutesa? Di ba Marcelina? Gutesa yan. Aray ko. Nag-recant. Aray ko. offend eh. Tapos eto pa, no? The fact na nagpapaliwanag ako ng ganito because naniniwala pa rin ako sa reasonability tsaka common sense ng marami sa mga nagtsatsaga dito sa walang kakwenta-kwentang podcast na ito. Pero I think obvious naman po sa inyong lahat, no? Una kasi hindi ko pinapansin eh, pero ang dami na nag-alert sa akin. Ngayon, may death threat nga kanina, di ba? Sabi, pinost ko sa Facebook, sabi ng isang loyalista, isang bala ka lang. So takot na takot ako doon, sobra. Hindi gagawin ng loyalista yan, tanga. Napakadiwag mo naman. Gusto mo basahin ko sa iyo yung messenger ko eh. Araw-araw 10 death threat ko. Aray ko. Napakaduwag mo naman, boy. Eh ako nga eh. Araw-araw kaming Bengador, nag-aalmusal kami ng death threat.
Ikaw napakaduwag mo naman. Konting tapik sa'yo, iyaking ka. Alam mo, Christian, sa larangan ng ginagawa natin, huwag kang takot. Huwag yung betlog mo nandito sa leeg mo. Kailangan dito, Christian, matibay ka. Kasi nagbibigay ka ng opinyon. Huwag kang magalit kapag sinisita ka ng ibang mga tao. Given sa atin yan. Di ba alam mo yan, journalist ka? Aray ko. Aray ko. Di ba alam mo yan, journalist ka? Di ba sa journalist ganyan? Prone tayo sa death threat. Prone tayo sa mga masasamang tao na nagagalit. Ngayon, isang death threat mo palang, takot ka na hanggang bayag mo. Aray ko. Tapos pagbibintangan mo pa, loyalista, na nagde-death threat. May mga utak yan, boy. Hindi katulad ng DDS yan. Dahil sabi niya isang bala lang daw ako. Pero makikita yung pag-uugali ng mga hardcore BBM loyalists, no? Parehong-pareho sila mag-isip ng mga DDS eh. Diba? Parehong-pareho. Okay, tamo, pinagbintangan pa tayo. Pinagbintangan pa, mga matay tao tayo. Pinagbintangan pa. Aray ko. Ay bagay na nagsama sila sa unity team. Ngayon sasabihin nila, hindi dilawan ka, pinklawan ka. Hindi po, hindi ako dilawan, tsaka hindi ako pinklawan. Kung nakaupo ngayon sa Malacanang, pinklawan, o kaya dilawan, at napalusatan din ng mga questionable flood control projects na yan, yun din po yung sasabihin kong proposition. Wag kami, boy! Sige nga! Sige nga! Sige, maniniwala kami. Sitahin mo si Pinoy. Sitahin mo yung PIDAP. Sitahin mo yung Tacloban. Sitahin mo yung tren. Sitahin mo yung 144. Sige nga! Aray ko. Sige, sige! Ano? Papayag kami. Sitahin mo yung 144. Oh. Sitahin mo yung Tacloban, yung Bahay Kubo. Aray ko. Oh. Sitahin mo yung PIDAP. Aray ko. Yan. Oo, sigurado po ko yan. Nagsasalita ako ng tapos. Okay? Oo. Pero kung mapapansin nyo, no, masyadong obvious eh. Na yung pag-atake po sa inyong lingkod over the past several days. Mr. Densyo, pasensya na to la, mga kakamping. Alam mo, alam mo kaya umiwalay talaga yung mga kakamping sa Dilaw? Iba yung mindset ng Dilaw na iba eh. Iba talaga. Mga kakamping ngayon, sila Atty. Palsis, sila Lovely. Grabe, ang lawak ng mindset nila eh. Ang lawak ng mindset nila. Sa totoo lang, di ba, alam mo Mr. Densyo, kasama ko yan si Palsis, si Lovely. Mga kasama ko yan, yung ibang congressman na kakamping. Ang lawak ng mindset. Sobrang lawak. Pero may mga ganito. Si Atty. Bueno, nakakasama rin namin yan. Dilaw yan. Ang lawak. Si kumparing Trillanes. Oh. Si kumparing Trillanes namin. Ang lawak ng mindset. Kaso may mga ganito po talaga na hindi makamove on. Like Magno. Yan, mga yan. Mga hindi makamove on to. Na walang ginawang maganda sa kanilang gobyerno. Na sila lang lahat ang magaling. Aray ko. Diba? Oh. Coordinated, massive, online attacks. I suppose. May funding. Diba? Oh. Sino ba naman tayo para pagtyagaan ito? Putik, tignan mo, may funding pa kami ngayon. Ganun po pala, may funding pa kami ngayon. Kumbaga, pinondohan daw kami para sirain siya. Mahirap na pala maging reactor ngayon. So, nung binatikos natin kahapon si Ombudsman, pinondohan din tayo. Nung binatikos natin si DILG Secretary, magkapatid, binatikos natin, may funding tayo. Ito, kababatikos lang natin kay Ombudsman, no? Mas inuuna yung iba kaysa sa 51 billion. May funding yan.
Binatikos natin si Gibucho Doro, may funding din tayo. Aray ko. Binatikos natin si BBM na sobrang bait, may funding tayo. Binatikos natin doon yung PCO dahil walang kwenta dati yung PCO, may funding tayo. Aray ko. Diba? Binatikos natin si Toby Chanko na dating manager ng Alyansa vlogger tayo, may funding pa rin. Diba? Alyansa manager si Toby Chanko, campaign manager, binatikos natin dito. Funding pa rin. Sabi ko sa inyo, dito, Christian, lahat dito binabatikos. Miski nga si Presidente, binabatikos natin dito eh. Kasi bakit? Yung magulang nga pinagsasabihan ka kahit mahal na mahal ka eh. Yung magulang mo, pinapalo ka eh. Kahit mahal na mahal ka eh. Bakit? Natural yun sa pagmamahal, pinapalo. Christian, journalist ka, di ba? Aray ko. Walang masama dito na paluin ang ibang gabinete. Ombudsman, DILG. Walang masama, nakita mo sa lahat yan. Oh, si Mima nga, bago namatay, pinalo pa si, pinagsabihan pa si Nartates, pinagsabihan pa si Remulla. Ganon dito sa Bengador, si Mike, binabanatan si Romualdez sa opinion niya. Ako, ngayon, sinasabihan ko, ikulong niyo si Romualdez. Kung talagang nagkakasala, ganon dito. Hindi katulad mo, one-sided ka. Itong mga pinagpipitaganan ng mga pro-BBM vloggers na ito para banatan. Diba? Tapos kahapon, diba? Ano po pinakamalaking story kahapon? I ask you, ano po pinakamalaking story kahapon? Diba pinakamalaking story po kahapon ay yung shooting, yung trahedya. Diyan po sa Zamboanga. Diyan po sa Ateneo de Zamboanga University. Okay? Sa laki ng issue kahapon, tsaka sa dami ng problema na pwedeng pag-usapan sa gobyerno, ang inyong lingkod, ang topic na si Claire Castro sa kanyang podcast. So, Syempre! Ano ba naman yan, Christian? Journalist ka! Journalist ka! Ano ba yun? Ba't tinuturuan mo siya kung ano itatopic niya? Aray ko. Nagagalit po siya dahil siya ang tinapik imbis na Zamboanga. Marshmallow yan! Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Pabayaan mo siya, Christian. I'm privileged, I'm overwhelmed na ako po yung naging topic niya. Hindi ko naman sinasabi na kasama siya dito sa organized na galawan na ito ng mga pro-BBM vloggers. No? Hindi ko po sinasabing may kinalaman dito yung Malacanang. Hindi ko sinasabing nasa likod sila nito o baka meron nagkukumpas. Hindi ko po sinasabi yun. Pero kung titignan niyo yung mga reaction, pati yung mga nagpapadala ng reaction sa akin, mukhang yung mga ganyang pagbibitaw ng salita ay ginagamit to fire up their crowd, their gallery, to turn against me. Okay na po yun. It's par for the course. Pero napapansin ko lang talaga, meron pong massive coordinated online attacks. Bakit kaya? So, dinabi-dami ng pagtsatsagaan na pag-aaksayan na rin ng oras. Ako yung Ayan tayo, kita mo. Ang journalist po hindi ganyan namimintan po ng massive coordinated attacks. Hindi po journalism yan. Kailangan, Christian, magbibigay ka ng ebidensya bago mo magbintang. That's journalism, may ebidensya. Ikaw, journalist ka, ganyan ang sinasabi mo. Aray ko. Oh. That's not journalism. Walang ebidensya.
araw-arawin nila. Kaya tuwan-tuwa ngayon yung mga DDS vloggers, diba? Sinasabi nila, magkakampi raw kami ng mga BBM at nag-aaway-away na raw kami magkakampi. Ganun din mag-isip yung mga DDS, no? Para bang hindi mo alam kung sa hinuhuli. Pagkayaan mo yung mga DDS, kaming bahala doon, ang asikasuhin mo, paano mo i-explain yung tanga o kasabwat. Hayaan mo yun. Araw-araw namin binabanatan yan. Huwag mo kaming pakialamanan. Aray ko. Hinihintay namin yung tanga o kasabwat. Yun ang asikasuhin mo, paano mo babawiin? Iyak ka ng iyak eh. Aray ko. Hugot yung common sense eh. Tapos, pero nakikita mga comment naman sa akin ng mga loyalista, sabi ko na DDS yan eh. Diba? Sabi na pro Sara Duterte yan eh. Kayo na po humusga, no? Sa mga nagtsatsaga dito sa walang kakwenta-kwentang podcast na ito. Kung ako po ay pro Duterte. Alam nyo kasi, ang hindi nare-realize sa iba rito, there's more to this platform than simply expressing your views, being popular, earning in the process, getting lots of followers. Yung term na yun, that in itself, diba binabanggit ko po sa inyo, talagang cringy yung term na yun followers. Para kami kulto Hindi po ba? Para gamitin mo yung term na follower. Tapos yung term na influencer, inis na inis din po ako doon dahil binabanggit ko po ito sa mga forum na sa akin napakababaw, napaka-superficial ng term na influencer. Naniwala man kayo sa hindi, siguro naman doon sa mga nagtsatsaga sa walang kwentang podcast na ito over the years, siguro naman malinaw po sa inyo kung ano yung Sabi ko sa inyo, huwag niyo tatawagin si Christian na vlogger, influencer. Gusto niya talaga journalist. Oy, mga karayuma, huwag niyo tatawagin si Christian na vlogger journalist, Christian Isguera. Aray ko. Journalist. Ayaw niya Ayaw. Aray ko. Journalist, Christian Isguera. yung mga pinapanindigan natin dito. No? Ang pinapromote po natin dito, yung mga tamang values at hindi po yung mga politiko. Ayan, syempre, meron tayong mga masasagasaan dito. Pero ang sabi ko nga, nakikita nyo naman yung difference, hindi po ba? Pag balikan nyo yung mga banat ng banat dito. Tayo, pinagkakakitaan, di ba? Ginagawa tayong content nila, di ba? Tapos, Anak ng wedding talaga, Pag nire-reactan, pinagkakakitaan, pusa. Aray ko. Ayos naman talaga, sabi ko sa inyo, bawal i-react, umiiyak. Bawal i-react, pinagkakakitaan. Grabe naman talaga. Aray ko. Grabe, no? Ang taas ng standards niya, men. Taas ng standards nito. Bawal i-react, pinagkakakitaan. Aray ko. ano yung mga binibintang sa akin. Oo. Ang problema nila, binebait nila tayo Binebait nila tayo. Okay. Ito sabi, nakuha ka ni Claire Castro, labas mo daw yung ebidensya mo. Hindi nyo ba nadinig yung sinabi ko? In logic? Logic ang pinag-uusapan ko dito. Kasi you're talking here of the power of the president at pinsan mo yung Speaker of the House. Kontrolado mo yung House. Para maparustan ka ng ganon, baka nagkulang sa pagtutok. Ganun na lang po. Sige. Tanggalin na natin yung... Hindi! Paliwanag mo! Hindi niya kaya! Aray ko. Hindi niya na kaya paliwanag, Nagdadahilan na, Nagdadahilan na po. Hindi niya na kailangan, hindi niya kaya, Sabi, ilabas mo ebidensya mo. Kita mo, hindi niya po malabas, Kasi hindi niya mapapatunayan po yan. Na ang Pangulo, masisisi mo yan, either tanga o kasabwat. Kasi wala siya. Paano niya papatunayan tanga yung Pangulo? Hindi niya kaya. Paano niya papatunayan kasabwat yung Pangulo? Hindi niya kaya. That's journalist. Yung mga ganong komentaryo, siguro na lang, tanongin na lang natin, baka po ba nagkulang sa pagtutok? Pasensya na po, no? Tsaka alam niyo yung nangyayari sa atin ngayon, itong coordinated attacks dito sa inyong lingkod. Walang kakwenta-kwenta naman to begin with itong podcast. Christian, walang coordinated. Sadyang bobo ka lang, kailangan kang supilin. Natin. Alam niyo, this validates a recent study. If I'm not mistaken, ito yung kasama sa mga lumabas dun sa Reuters Institute study
nag-aaral po nila yung mga media environments across the world, kasama po rin yung Pilipinas. At lumalabas po doon na mataas yung porsyento ng mga tao na talagang tinatangkilik. Mas tinatangkilik, let's say, in social media kumpara doon sa mga traditional news platforms. Pag yung platform sa social media ay nagko-conform yung content doon sa paniniwalaan nila. Yun po yun eh. Parang ganito. Nakikita ko marami nag-unfollow kasi kasama ito doon sa massive campaign itong mga pro-Marcos content creators eh. Talagang kitang-kita mo, talagang it's plain to see for everyone. Massive yung campaign. And naturally, marami ako nakitang nabawas doon sa ating subscribers. Sa akin, wala pong problema yun. No? Kung magkakarapatan nyo po yan, mag-follow kayo hindi, wala pong problema. Mag-subscribe kayo o hindi. Kung sa tingin nyo, hindi para sa inyo yung content na ito, that's fine. Doon kayo pumunta sa content na sa tingin nyo, okay. Pero isa lang masisiguro ko sa inyo, no? Yung pinanggagalingan ng mga sinasabi ko rito, it comes from a place of principle. Hindi dahil binebenta ko yung kaluluwa o yung prinsipyo dito sa mga pinag-uusapan natin. Alam niyo po yan, no? Makikita niyo naman siguro yan doon sa mga nagtsatsaga rito sa walang kwentang podcast na ito. Alam niyo ba't ako nag-address ito? Dati bala ko talaga ignore eh. Pero kasi maraming nagpapaano na. Maraming nag-uudyok. Sumagot ka na ganyan-ganyan. Kasi nga mukhang mukhang orchestrated, massive, and I suppose Kita mo, napagbintangan pa tayo, putek, oh. Napagbintangan pa tayong pinagtutulungan siya, oh. Ay, nako. Ibig sabihin, Christian, eto nireact ka ni Atty. Bueno, bayad din si Atty. Bueno. So, Christian, pinagbibintangan mo. Si Atty. Bueno, kare-react ka lang. Bayad si Atty. Bueno, coordinated. Aray ko. Grabe, kanina teacher lang ang mga bobo. Ngayon parang yung journalist, bobo na rin Kanina teacher ng mga bobo. Ngayon journalist, bobo na rin Aray ko. under itong campaign na ito. Kasi kitang-kita mo yung all the boxes natitik nila eh. Ayan. Target nila. Ang target nila patahimikin tayo, basically. Yan po yun. Yun naman, syempre, hindi ba naisip nito mga pro-DDS, nung pro BBM crowd na ito? Sa tingin ko naman, walang kinalaman ng Malacanang dito. Walang kinalaman ng Malacanang. Kasi napakabusilak po nila eh. Kita mo, no? Pinagbintangan na naman yung Malacanang ang post. Iba talaga to. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to, Isasabihin sa'yo si Yusek. Pakinggan mo to. Ano bang kinall out sa'yo? Sabi mo, stick tayo sa issue. Stick lang tayo sa issue. Doon lang sila naapektuhan. Kahit siguro hindi BBM Kahit hindi BBM supporter Sabihan mo ng Pangulo na it's either tanga ka, kasabot ka, or both. Kaya hindi siya tanong. Isang mayabang, arroganteng pagkukonclude yun. Pero doon lang tayo. Doon lang sa issue na yun. Doon tayo sa topic, Christian tanga. Sa topic tayo. Ang daming, tingnan niyo po ako pong journalist, hindi ako content creator, journalist ako, hindi ako vlogger, journalist ako. Aray ko. Ang layo Drama na Di ba? Ako ay journalist. Ayoko ng influencer, ako ay journalist. Aray ko. Stick tayo sa topic, sabi ni Auntie. Topic tayo. Di bang issue wala? Di ba? Walang issue doon. Pero yung nag-conclude ka because sabi mo, may insertions at nalusutan siya. Di ba? It's either tanga ka or... Hi, shoutout kay Mama Russia Arlene. Ma'am Arlene, shoutout, Mami. From Japan, shoutout. So, ang tanong, after, di ba, nagkaroon ng issues about insertions. Alam mo ba, ginawa ng Pangulo? Most probably hindi. Di ba? Most probably hindi. So, unang-una pakita ko lang ito naman ayan. Ano ba ang pwedeng gawin, if ever, na nagkaroon ng issue ng mali? Naku, mali itong insertion na to, bakit ito nakalusot? Bawa, di ba? Kasi, ulitin natin i-analyze natin mabuti. Ang insertion, per se, hindi siya mali. Sabi ni Liamas, hindi mali. Ang problema, lumalabas ngayon, yung mga insertions na yan are mostly tainted with graft and corruption. Yun yung nagiging problema. Kumaga na-demonize na yung power ng House to amend and insert dun sa NEP. Kaya in principle, tama naman yung sinabi ni Senate President Soto. By itself, hindi naman siya masama. Kaya nga nagreklamo, hindi ba?
itong si Senator Amy, nagrereklamo siya tungkol dyan sa for later release kasi hindi na ibibigay daw sa kanya yung pondo na supposed to be ay allocated yata sa kanya. See? Maraming pondo na hindi agad ni-release ng DBM dahil dumaan sa matinding scrutiny. Oh, ayun. Ha? Di ba nagiging issue ngayon yan sa budget hearing? Dahil bakit may FLR? Iningatan ang pondo, hindi agad nag-release nang hindi kompleto ang Tama. Kung yung for later release na inold ni BBM ay ginawa niya, ibig sabihin po noon mga kababayan, ha? Concern si BBM na may anomalya, huwag niyo munang bigay ang pondo na yan. Napaka-basic eh. Diba? Kung walang concern si BBM, hindi niya i-hold yan. Basic. dokumento. Yun. So, paano masasabi na tanga or kasabwat? Kung pwede naman pala siyang i-control even during the implementation of the budget. Oh, di ba? Tanga o kasabwat, paano kung hinold niya ang ibang budget at ginawang for later release? Dahil nga, suspicious. Maanomalya, kaya hinold ng Pangulo. O, paanong tanga o kasabwat? Hindi kaya ikaw, Christian? Bigyan ka namin. Either tanga ka o bobo. Ano dun? Aray ko. Ano, Christian? Hindi kaya ikaw ang either tanga o bobo? Pero dahil ayaw mong makinig sa ibang tumutulig sa sayo, sasabihin mo ngayon lahat ng nag-call out sa'yo, sumasamba sa politiko. Kung meron dapat tamaan, tatamaan. Okay? And of course, meron naman karapatan yung mga supporters sa ibang mga politiko na ma-offend. That goes with the territory, that's par for the course. Pero sa akin, how can you claim that let's say you are an advocate for good governance kung nakalinya ka sa isang politiko? Wala rin sa administrasyon. Di ba? So, ibig mo sabihin, hindi ka na magiging maayos, mag-isip, kung ikaw ay nakalinya sa administrasyon? Ibig sabihin, porkit nakalinya sa administrasyon, yung sasabihin niya, katangahan din? Saan naman nakuha ang logic yun? Di ba? So, ibig mo sabihin, huwag kang luminya sa administrasyon para may lohika ka. So, pag pumasok ka sa administrasyon at naging parte ka ng administrasyon, wala ka ng lohika. Sumasamba ka na. Ganun? Ganun talaga, kababaw? Yeah! Ay, tanong ko lang hindi ka porkit nasa administrasyon ka, wala ka ng lohika. That's the reason why you will know more kasi nasa loob ka. Yeah! I love you, auntie. At nakikita mo ang trabaho. Di ba? Kesa doon nasa labas ka, tapos hindi mo nakikita yung trabaho, tapos nagbibintang ka kagad. So, wala ka palang ebidensya. Parang yun yata ang mas walang logic. Yan po, sa pool! Si Christian tanga! Ayan po mga kababayan, kitang-kita niyo po kung gaano katanga talaga po si Christian Isguera na umiiyak na po. Umiiyak. Tandaan po natin ang ating reminders. Huwag po niyong tatawagin si Christian Isguera na vlogger. Huwag niyong tatawagin content creator. Huwag niyong tatawagin influencer. Kailangan tawagin niyo siyang journalist. Aray ko. Okay? At pangalawa po, itanong natin si Christian, either tanga po ba siya o bobo? Ayan po ang itanong natin sa kanya. Aray ko. Diba?
kapal na